Hi, hello, good morning. Ayaw ko ng serious na usapan, pero pagtsatsagan niyo ako kasi gusto kong mag-share ng isang bagay na halo-halong marites. Wow, ano ba yan? Unang-una, para sa mga batang nag-asawa at walang alam pa kung paano i-gathered ang kanilang pamilya, ang may share ko lang sa inyo ay panindigan natin. Ako sa edad kong 19, nag-asawa po ako kasi ang akala ko, matatakasan ko, ang buhay na dinadanas ko ng dalaga pa ako, nag-aalaga na ako ng 8 pamangkin, akin na lahat. Sa isip ko, bakit ganito? Alam niyo naman sa probinsya, sa edad na 19 ay matanda ng tingnan yun. Kala mo, mahuli ka na sa biyahe, pero ngayon, ako po, nagsisimula ka pa lang na magdalaga. Di po ba? At ngayon kasi, kahit 19 ang isang babae, wala pang alam talaga eh. Noon, sinabak ko po ang mag-asawa. Hindi ko sana sasabakin, kaya lang, hindi naman tayo makakaligtas sa sabi natin gusto natin magtandang dalaga, ay kung may mga taong interesado sa iyo. Ngayon, hindi ako madala sa dasalan, sa santong paspasan, dinanak ko. Pero, kahit galit ako at di ko gusto ang ginawa, so, napag-isipan kong magpaagos, magpabaya sa nangyari. Yes, ang nanay ko kasi wala namang inaayawan. Napakabait ng nanay ko. So, desisyon mo ang mangyayari. Ngayon, namanhikan siya. So, kung hindi ko magsasalita, baka hindi pa matuloy. Kasi yung kapatid kong isa na nagpalaki sa akin at nagpaaral, hindi talaga siya pumupunta. Kasi yung lalaki na nakadisgrasya sa akin, may asawa ng panahon na yun. Hindi pa sila iwalay. Pero, nagsalita na ako sa nanay ko. Mahirapan akong umurong dyan. Kasi, nakuha niya ng gusto niya eh. Hindi ako makareklamo kasi ang iisip ko kahihiyan. Nasa probinsya eh. Kung magrereklamo ako, makakaladkad ang pangalan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pag nagdemandahan naman, pera din. Sana ko kukuha. Ang dami kong iniisip, hindi pa nando na. Ngayon, nang magingkan siya, so tinanggap siya ng iba kong kapatid at magulang. Ang nanay ko na lang kasi noon ang buhay. Pero ang kapatid kong isa na hindi pupunta. So, anong nangyari? Unang akyat niya, wala yung magulang niya. Hindi pa rin. Pangalawang akyat niya, nandiyan na ang magulang niya. At sinabi ang katotohanan, para pong bulkang sumabog sa utak ko. Akala ko hindi siya kasal. Kasal pala. So, hindi pwede. Ang nangyari, pinagpisan. Magulang sa magulang, nagharap, di ganon. Nangyari pa rin na gusto ko na legal ako. Para sa akin, legal pa rin yun. So, nagsama kami. Dumating ang point na palibasa, dinaan niya ako sa hindi maganda, na wala agad ang gusto ko. Pero nagpatianod ako sa buhay namin. Pinagtisan ko kasi pinagbubuntis ko lang, pa lang ng anak ko, mahal ko na eh. Nandun na yung nakakoncern ng utak ko sa anak ko na ano magiging buhay niya. Kung sakaling ako na bilang isang nanay niya, ay magpapabaya. Kaya ang ginawa ko, nagpatianod ako sa buhay namin, nandun nahirapan talaga ako kasi isa ring mahirap. At hindi siya katulad ng iba na responsable nga talagang pabayarin. So nandun, nagugutom, lahat, tiniis ko ang lahat ng bagay. Ang dumating sa point ng anak ko ay mag-aaral na. Wala pa po akong alam at mahihayin ako. Pero nakatatak sa isipan ko na ayaw ko iparanas sa anak ko, ang dinanas ko. Na nag-aaral ako, hindi naman halos sa magulang ko nag-alaga, kundi doon nga ako sa kapatid ko. Lumaki. At talagang pagbabayaran mo rin, habang pinalalaki ka at may pagkinamang gagawa ka. So yun ang ngayon ko iparanas sa kanila. No? Sana hindi madanasan ng anak ko ang dinanas ko. Kaya ang ginawa ko, nung siya po ay mag-aaral na ang panganay ko, nakatulala ako. Pero paano? Gusto ko maghanap buhay. Tamang-tama, may nagalok sa akin na kung gusto kong trabaho. Agad akong, yes, gusto ko. Hindi ko po alam na sa sales. Oh my God, mahihain akong masyado. Kung paano ba to? Ultimong pagsabing hindi ko kaya, hindi ko masabing hindi ko, di sabi ko kaya. Nagsimula ng mag-house to house,
Nang kasama niya ako, malakas ang loob ko. Nang sasabihin niya na, diyan ka dito ako sa kabila, kaya mo? Oo pa rin ang sinabi ko. Ngayon, pagtao po ko lang po, paglabas ng tao, muntik na akong mamatay. Sa hiya, hindi ko alam. Buti, inaano ko, baka himatayin ako, muntikan. Pero hindi ko pa alam sa biyaya ni Lord